si Srimati Radharani. Ang kanyang pangalan ay Srimati Radharani, na ang ibig sabihin, siya ang pinakamahusay na sumamba kay Lord Krishna. Si Radharani ay napakaraming mga pangalan na naaayon sa kanyang kalidad at mga katangian. Ang ilan sa mga pangalan ni Radharani na kilalang kilala ay Govinda Anandini, na ang ibig sabihin, siya ay nagbibigay ng kasiyahan kay Govinda o kay Krishna. Tinatawag din siyang Radhika sa ibang Puranas dahil sa kanyang pagsamba sa ating Panginoon ay tumutupad sa kanyang mga hangarin. Aradhana ang pinakaugat na salita ng Radharani, na ang ibig sabihin ay nangunguna sa pagsamba sa ating Panginoon. Siya ang pinaka o topmost na sumasamba o servant ni Krishna. Kahit na ang sinag ng buwan ay napakaganda sa kalangitan sa gabi, sa umaga naman ito ay nawawala. Katulad din na ang kagandahan ng isang lotus flower sa umaga, pagkagabi naman ang talulot nito ay sumasara. Pero aking kaibigan, ang magandang muka ni Srimati Radharani ay laging nagliliwanag at napaka-kaakit-akit, maging sa umaga o sa gabi. Kaya wala tayong maikukumpara kahit na anuman o sinuman sa kanyang kagandahan ng muka. Pagka ngumingiti si Srimati Radharani, ang ligaya sa kanyang mga pisngi ay kitang-kita. Ang kanyang mga kilay ay parang pana ni Cupido. Ang kanyang mga sulyap ay kaakit-akit na para bang mga nagsasayawan na mga bubuyog na laging gumagalaw dahilan sa kanilang kalasingan sa pulot. Ang mga Puranas ay nagsasabi ng istorya tungkol sa banal na pag-appear ni Srimati Radharani na katulad ng mga sumusunod. Isang araw, si Brisbhabhanu ay nagpunta sa malapit sa Yamuna ng katanghaliang tapat para maligo. Nang mga oras na yon, ay nakita niya ang malagintong lotus flower na naroroon sa tubig at nagniningning na parang libu-libong mga araw. Si Brisbhabhanu ay dali-dali na sumulong sa lawa. At nang siya ay mapalapit na sa malagintong lotus flower, ay nakita niya ang napakaganda at nagniningning na batang babae
na nakahiga sa mga talulot ng lotus. Na mga sandaling iyon, si Lord Brahma ay nagpakita at nagsalita ng may makapangyarihang tinig. Sinabi niya kay Brishabhanu na siya, si Brishabhanu, sa kanyang dating buhay at ang kanyang asawa ay nagsagawa ng mga dakila at malalaking sakripisyo. Kanya naman, ang konsorte ni Lord Vishnu ay kanilang magiging anak. Sinabi din ni Lord Brahma na ang batang babaeng ito ay ang orihinal na si Goddess Lakshmi. At inilagay ni Lord Brahma sa mga bisig ni Brishabhanu ang bata, na tuwang-tuwa naman. Dahil sa permiso ni Lord Brahma ay iniuwi niya na sa kanilang tahanan ang bata. Nang nakita nila na talagang nagniningning ang napakagandang bata na parang buwan, ang nanay na si Kirtida ay agad-agad na nagsagawa ng mga ritual na relihiyon at nagbigay ng mga libo-libong mga baka sa mga Brahmana. At ng panahon na yun ay nilagay si Baby Radhika sa maraming hiyas na duyan. At dahan-dahan ito ay idinuduyan ng mga maliliit ding mga babae sa kanilang bayan. Araw-araw, ang kanyang katawan ay nagniningling na parang mga sinag ng buwan. Sa maikling panahon lamang, ay parang na pagmasdan nila na ang batang babae ay hindi nagbubukas ng kanyang mga mata. Ang mag-asawa ay nagkaroon ng alalahanin na ang kanilang anak yatang ay parang bulag simula pagkabata. Simula pa lamang sa pagsilang nito, bulag na yata ang batang ito, sabi nila. Dumating si Narada Muni sa kanilang tahanan at sinabihan sila na kahit na ang babae ay mistulang parang bulag, kailangan pa rin nilang ituloy ang selebrasyon para sa kanilang anak. Kanya naman si Brishabhanu ay nagkaroon ng mga pag-aayos para sa marangyang selebrasyon na sila ay nagkaroon ng anak at inimbital halos lahat ng mga ninirahan sa Ravala at sa Gokula, lalong-lalo na ang kanilang matalik na kaibigan na si Nanda Maharaj at ang kanyang pamilya. Nang dumating na ang oras na pinakahihintay na magkakaroon ng selebrasyon, ang lahat ay tuwang-tuwa na dumating sa katahanan nila Radharani. Si Nanda Maharaj at ang Nanay Yasoda ay dumating din kasama si Rohini at
kasama din ang kanilang maliliit na anak na si Krishna at si Balaram. Sabi ni Kirtida sa kanyang kaibigan na si Yasoda, napakasaya ko at nagkaroon ako ng babaeng anak na napakaganda. Pero sa palagay ko, ako'y naliligalig dahil parang siya ay bulag. Si Krishna naman ay gumagapang-gapang sa looban at ang kanyang maliliit na kamay at mga paa ay nakakatuwang pagmasdan. Nakalapit siya sa kama ni Radhika na noon ay nakahimlay. Napatayo si Krishna sa may gilid at tinignan niya, sinilip niya ang maliit na bata doon sa kama. At napagbastan niya ang napakaganda na parang buwan na mukha ng baby na si Radhika. Nang maamoy ni baby Radhika ang kakaibang kabanguhan ni Krishna na nagmumula sa kanyang katawan, dali-dali ay binuksan niya ang kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon ay nakita niya si Krishna. At si Krishna ay pinagmasdan ng may pagmamahal si Radhika. At siya ay ngumiti ng napakatamis. Ito ang unang pagkikita ng batang si Radhika at si baby Krishna.